Ang gabing iyon ang mismong gabing tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak. Sa harap ng mga kamag-anak niyang mayayaman, ang kahihiyan na iyon, halos pumatay sa akin. Hindi ko inakala na ang sarili kong pamilya pala ang unang gagawa nito. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nag-budget, nag-ayos ng bahay. Ako pa nga ang nagbayad para sa malaking bahagi ng kasal at ng bahay na ito. Pero para sa kanila, isa lang akong anino. Hindi pinapansin, hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyunan nilang isa na lang akong pabigat. Walang pakialam. Umalis ako na ang dala ko lang ay ang aking bag. Hindi nila alam ang pinakahuling bilin ng yumaong asawa ko ay iniwan niya sa akin ang lihim na yaman. Isang malaking halaga, protektado ng isang testamento na hindi nila kailanman nakita, ang matandang babae na tinitingnan nilang mababa. Siya na ngayon ang manghuhuli. Gusto nilang paalisin ako, patahimikin. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko ang aking dangal. At ituturo ko sa kanila ang isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik, hindi na kailanman. Kung naranasan mo na ring makaramdam na estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi natin ang inyong mga kwento. Umuwi ako ng bahay, pagod na pagod. Ang aking mga balikat ay mabigat, hindi lang sa bigat ng aking bag, kundi pati na rin sa saya ng isang bagay na matagal ko nang hinintay. Sa wakas, ang mahabang taon ng pagtatrabaho, ng pagpupursige, nagbunga na nakatanggap ako ng promotion. Isang malaking bagay, isang pagkilala. Naisip ko agad ang mukha ni Jonas. Paano kaya siya magugulat? Paano niya ako yayakapin? Naisip ko, siguro, mararamdaman niya ang pagmamalaki sa akin. Alam ko kasi, sa puso niya, alam niyang mahal ko siya at alam niyang mahalaga ang pamilya namin. Pagbukas ko ng pinto, nagpatuloy ako sa sala. Nakita ko si Jonas, nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Mahal, umuwi na ako, sabi ko. Sinubukan kong gawing masigla ang boses ko. Tumingala siya at doon ko nakita. Hindi ang saya na inasahan ko, hindi ang pag-aalala na inaasam ko, kundi galit. Talaga lang, napatanggal ka. Sabi niya, halos isigaw. Binagsak niya ang laptop na parang isang bagay na walang silbi. Lagi mo kasing inaakala na mas magaling ka sa lahat. Baka ngayon may matutunan ka na. Napatigil ako. Ang mga salitang iyon parang mga maliliit na patalim na tumutusok sa puso ko. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi. Nandoon lang ako. Nakatayo, hawak ang aking bag. Pakiramdam ko anumang sandali, bibigay ang aking mga tuhod. Ito ba ang Jonas na kilala ko? Ang Jonas na nakasama ko sa loob ng 10 taon. Ang Jonas na kasama kong mangarap. Ang kasal namin, parang biglang naglaho ang lahat ng iyon sa isang iglap. Ang saya ng promotion ko nawala na, napalitan ng lamig, ng pagtataka. Ano ang nangyayari? Bakit ganito ang reaksyon niya? Ang akala ko, kami ang magka-partner sa lahat ng bagay. Pero sa sandaling iyon, ramdam ko, malayo siya. Mas malayo pa sa inaakala ko. Pagkatapos ng nangyari noong gabing iyon, hindi ko mapigilan ang isipin ang mga pagbabago kay Jonas. Parang may mali, isang malaking mali. Hindi lang ito tungkol sa reaksyon niya sa aking promotion, kundi sa mga araw at linggo, bago pa iyon. Naaalala ko, madalas na siyang nahuhuli umuuwi. Maraming trabaho sa construction, sabi niya. Malaking project kasi. Palagi niyang sinasabi. Yan, sa simula, naniwala ako. Normal lang naman. Yun sa isang lalaking nagtatrabaho ng husto para sa pamilya niya. 'Di ba? Para sa aming mag-asawa. Pero may mga bagay na hindi ko maintindihan. Bakit parang laging nakalayo ang tingin niya kapag nag-uusap kami? Dati, diretso siyang tumitingin sa mata ko. Ngayon parang palaging may iniisip. At ang cellphone niya dati, nakalapag lang sa lamesa. Ngayon, laging nakaharap pababa. Kung minsan, hawak niya palagi. O kaya naman ay mabilis niyang itinatago kapag papalapit ako. Personal lang to, mahal, sabi niya.
pero parang may iba. Naalala ko rin ang mga Sabado. Dati, hindi niya pinalalampas ang almusal namin. Kape, pandesal, usapan tungkol sa linggo. Pero nitong mga nakaraang buwan, may gagawin pa ako o kaya pagod ako. Madalas na niyang iniiwasan. Isang maliit na bagay, siguro. Pero kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng maliliit na bagay na iyon, nagiging isang malaking tanong. Pinipilit kong isipin na baka dala lang talaga ito ng stress sa trabaho. Tanda ko pa ang mga sinasabi ni Inay. Ang nanay ni Jonas tungkol sa pagiging lalaki ng tahanan. Sabi niya, ang lalaki ang tagapagbigay, ang pundasyon. Siguro nahihirapan lang si Jonas sa responsibilidad na iyon. Gusto kong maniwala na yun lang ang dahilan. Dahil kung may iba pa masakit isipin. Masakit isipin na baka ang lalaking minahal ko, ang lalaking nakasama ko sa loob ng 10 taon ay nagbabago na. At hindi ko alam kung paano ito pipigilan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Isang araw, umuwi ako ng mas maaga. Naisip ko bakit hindi ko kaya suyahin si Jonas. Siguro kung makita niyang hindi ako nagbabantay, baka mas makapag-relax siya. Baka mawala ang tensyon sa pagitan namin. Nakapasok ako sa bahay ng tahimik, umaasang masusumpungan ko siyang nagtatrabaho sa sala. Pero hindi iyon ang nangyari. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig ko ang boses niya. Iba ang tono. Hindi ang karaniwan niyang boses. Mas seryoso, mas malamig. Alam kong nag-uusap siya sa telepono. Jonas, hindi pa niya suspetsa. Kailangan lang natin ng kaunting oras. Nanigas ako. Bumigat ang dibdib ko. Sino ang tinutukoy niya? Sino ang siya? Sa isip ko, naguunahan ang mga tanong. Tila huminto ang oras. Nagpatuloy siya. May mahabang katahimikan na parang nakikinig siya sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ulit ang tawa niya. Pero hindi ito ang tawa na kilala ko. Hindi yung tawa na puno ng saya. Ito ay isang tawa na malamig. Malayo. Parang hindi nanggagaling sa kanya. Oo, sabi niya, hindi niya alam. Nanginig ang mga kamay ko, nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Ang boses na iyon, ang mga salitang iyon, kahit hindi ko naririnig ang kausap niya, alam kong ako ang tinutukoy niya. Ang aking pagkapatay gutom sa trabaho, ang aking pagiging pabigat. Hindi ako makakilos, hindi ako makahinga. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo sa mga sandaling iyon. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko nagpaplano, nakikipagsabwatan. At ako, ang sabi niya, wala pa ring alam. Maya-maya, narinig ko siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya ako, ngumiti siya, isang ngiting pilit. Jonas, nandito ka na pala. Mahal, hinalikan niya ako sa pisngi. Para bang walang nangyari, para bang normal lang ang lahat. Ngumiti ako pabalik, habang ang puso ko ay nagwawasak sa loob-loob ko. Ang tinig na iyon mula sa pasilyo, hindi ko na ito malilimutan. Ito ang simula ng katotohanan. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na naging pareho ang lahat. Parang may maliit na bitak na nagsimulang lumaki sa loob ko. Hindi ito makita sa labas, pero nararamdaman ko ang pagkalat nito. Mas marami akong napapansin ngayon, ang mga simpleng bagay. Kapag nagtatanong ako tungkol sa mga plano namin sa hinaharap, napapangunutan niya lang ako. Mamaya na, yan! Sabi niya, na parang naiinis na. Dati, sabik siyang pag-usapan ang mga pangarap namin, ang paglalakbay na gusto naming gawin, ang pagpapalit ng kulay ng kusina. Ngayon para bang ayaw na niyang isipin ang mga iyon. Ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na tumatagal. Minsan tinanong ko siya kung kumain na siya. Oo, nauna na ako, sabi niya. Pero nakita ko sa mata niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. Ang mga maliliit na kasinungalingan na hindi niya na napapansin na nahuhuli ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko na maiwasan. At ang pasensya niya parang nauubos na. Kapag nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko, kahit na masaya ako sa promotion ko, parang hindi na siya nakikinig. Madalas, nakatingin lang siya sa cellphone niya. O kaya naman, tumatango-tango na lang pero iba ang nasa isip niya. Parang wala na siyang interes sa akin o sa amin. Dati, iniisip ko, baka stress lang to sa trabaho. Baka pagod lang siya. Pero ang mga maliliit na detalye na napapansin ko ngayon,
Hindi na sila ordinaryo. Hindi na sila stress. Parang may iba. Parang may itinatago siya. Ang gut ko, sumisigaw na hindi lang simpleng pagod or stress ito. May mas malalim, may mas madilim. Nagsisimula akong makinig sa sinasabi ng kutob ko na hindi ako nababaliw, na hindi ako nagiging paranoid. Nagsisimula akong maramdaman na hindi lang ang trabaho ni Jonas ang problema. May ibang gumugulo sa kanya, may ibang gumugulo sa amin. At ang dating kumpiyansa ko sa kanya, unti-unti na itong nawawala, nawawasak. Parang isang gusaling unti-unting gumuho dahil sa mga maliliit na bitak na hindi napansin noon. Naisip kong kailangan ko ng pahinga. Isang araw na wala sa opisina. Kailangan ko ng oras para mag-isip ng malinaw. Kaya nagpanggap akong masama ang pakiramdam. Si Jonas naniwala naman agad. Siguro natuwa pa nga siya. Nakita niya akong mahina, nasasaktan, marahil ay iniisip niyang mas madali akong makukumbinsi. Hindi niya alam. Hindi niya alam na patuloy pa rin akong nagtatrabaho, na ako na pala ang mas mataas sa kanya ngayon. Nasa bahay ako buong araw, tahimik lang, pinipilit kong ayusin ang magulong isip ko. Bigla, narinig ko ang tunog ng susi sa pinto. Hindi lang isang tao, dalawa. Kinabahan ako. Sino pa ang kasama ni Jonas? Hindi pamilyar ang pangalawang boses. Lumapit ako sa pinto ng guest room, nagtago sa likod nito at sumilip ng bahagya. Narinig ko ang boses ni Inay, ang nanay ni Jonas. Bakit siya nandito at bakit sila magkasama sa gitna ng linggo? Inay, bakit ka nandito, Jonas? Mukhang maganda ang araw mo ngayon. At ang sagot ni Jonas, hindi ko akalain, punong-puno ng kasiyahan. Jonas. Lahat ay ayon sa plano. Inay, sinabi niya sa akin kahapon na napatanggal siya, lubos na nalulungkot, natakpan ko ang bibig ko, halos hindi ako makahinga. Pinipigilan ko ang sarili kong sumigaw. Pinipilit kong maniwala na mali ang aking narinig. Inay. Wala siyang pagpipilian ngayon. Pipilitin siyang sumang-ayon sa ating mga kondisyon. Nanginginig ang mga tuhod ko. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking lakas. Jonas. Lubos siyang umaasa sa akin ngayon. Ang pagbebenta ng bahay ay usapin na lang ng panahon. Isang mahinang tawa mula kay Inay. Inay, tingnan mo, sabi ko sa'yo, hindi siya ang nararapat para sa'yo. Masyadong ambisyoso, masyadong independent. Sa tingin mo ba sasama siya sa'yo kung hindi dahil sa bahay ng ama mo? Ang mga salitang iyon parang milyong karayom na tumusok sa puso ko. Ang bahay na ito, ang pinaghirapan namin, ang pinagkatiwalaan ko, ginagawa nilang laruan. Parang isang kasunduan lang na kailangan nilang tapusin. Ang aking buhay, ang aking kinabukasan. Lahat, plano nila lahat, hawak nila, mga panlilin lang at mga salitang walang halaga. Nananatili akong nakatago sa likod ng pinto, halos hindi makahinga. Ang bawat salita nila ay parang martilyong tumatama sa aking pagkatao. Hindi lang pala ito tungkol sa pag-alis ko. Ito ay isang plano para kunin ang lahat sa akin. Narinig ko si Jonas, ang boses niya ay hindi nagaanong galit, kundi parang nagmamalinis, parang siya pa ang bida. Jonas, wala siyang pagpipilian ngayon. Pipilitin siyang sumang-ayon sa ating mga kondisyon. Ano ang mga kondisyong iyon? Tinitigan ko ang aking mga kamay na nanginginig, Jonas. Lubos siyang umaasa sa akin ngayon. Ang pagbebenta ng bahay ay usapin na lang ng panahon. Si Inay, ang nanay niya, ang tinig niya ay puno ng kasiyahan. Parang panalo na sila. Inay, tingnan mo, sabi ko sa'yo, hindi siya ang nararapat para sa'yo. Masyadong ambisyoso, masyadong independent, napakasakit. Ang bawat salita, isang dagok. Ang bahay na ito ang tahanan namin sa loob ng 10 taon. Pinaghirapan ko ito, pinagkatiwalaan ko siya. At ngayon, ito ay magiging laruan lang nila. Jonas. Sa tono na parang nagmamakaawa. Huwag kang magsimula, Inay, na pag-usapan na natin ito. Pagkatapos, parang biglang nagbago ang usapan. Narinig ko ang pangalan na hindi ko inaasahan. Si siya ang dating kasintahan ni Mark, ang kapatid ni Jonas. Inay, at si siya. Kailan mo sasabihin sa kanya na oras na...
Jonas, ang tinig niya ay lumambot bigla. Handa na siya. Mabuti naman ang bata, sabi ni siya, mabilis. Lumaki kamukhang kamukha na ni Mark. Nakaramdam ako ng pagkahilo, ang kanilang bagong pamilya, isang bata na hindi niya tunay na anak, isang bahay na gusto nilang kunin sa akin. At ako ang dapat mawala, Jonas. Aadopti ko siya pagkatapos ng divorce. Magiging anak ko, ang anak natin. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik, hindi na ako pwedeng maging mahina. Ang lakas ng loob ko ay parang bato na, unti-unting nabubuo. Sa aking dibdib, kailangan kong malaman ang lahat, kailangan kong maghanda. Sila ang nagsimula nito. Pero ako ang tatapos. Pag-uwi ko ng gabing iyon, alam kong darating na ang pagkakataon, ang pag-uusap, ang palabas. Kitang-kita ko sa mukha ni Jonas ang pilit na pag-aalala, ang kunwari mabigat na balikat. Si Jonas Carter ay magpapanggap na siya ang mabuting tao sa sarili niyang pagtataksil. "Oh, mahal," sabi niya, malumanay ang boses, "kailangan nating mag-usap." Nagbigay ako ng pagod ng ngiti, sapat lang para isipin niyang ganoon ako kahina, sapat lang para manatili siyang mayabang. "Sure," sagot ko, ibinalibag ko ang aking bag sa tabi ng pinto. Ano ang nangyayari? Ipinakita niya ang sala na para bang isang eksena sa pelikula, madilim ang ilaw. May 2 baso ng alak sa coffee table. May kumot pa siyang nakapatong sa braso ng sofa na parang magiging malumanay at mutual ang diskusyon namin. Na parang ginagawa niya akong pabor sa pagbuwag ng buhay ko ng marahan. Umupo ako. Siya, nasa armchair sa tapat ko. Magkasalikop ang mga daliri. Bumuntong hininga siya ng napaka-teatrikal. Muntik na akong matawa. Ako, simula niya. Marami akong pinag-isipan kamakailan tungkol sa atin, kung nasaan na tayo. At sa tingin ko, lumayo na tayo sa isa't isa. Pinigilan ko ang aking mga mata sa baso ng alak, bahagyang tumango. "Okay? Ayokong maging pangit ito," patuloy niya, lumapit. "Ayokong may mga abogado o korte. Sa tingin ko lang, oras na para aminin nating pareho na hindi na gumagana ang kasal na ito." Ang sakit marinig, pero mas masakit ang pagpapanggap niya. Parang siya pa ang biktima, dahil wala ka na ngayong trabaho, dagdag niya. Nang mahinahon, baka ito ang tamang panahon para sa bagong simula para sa ating dalawa. Kumulo ang sikmura ko, bahagya kong pinanginginig ang aking labi. "Diborsyo ba ang sinasabi mo?" Tumango siya, inabot ang kanyang alak. "Oo, pero amicable civil, ayokong mag-away. Handa akong tulungan kang makabangon. Kailangan mo nang matutuluyan, syempre, at kaunting pera para makapagsimula." Naramdaman ko ang pait. Lumabas sa bibig niya ang mga salitang sinabi niya sa inay niya. Ang pera, ang bahay, lahat ay inihahanda niya. Ngunit alam ko na ang katotohanan. Ngayon ako naman ang kikilos. Pag-uwi ko ng gabing iyon, alam kong darating na ang pagkakataon, ang pag-uusap, ang palabas. Kitang-kita ko sa mukha ni Jonas ang pilit na pag-aalala, ang kunwari mabigat na balikat. Si Jonas Carter ay magpapanggap na siya ang mabuting tao sa sarili niyang pagtataksil. "Oh, mahal," sabi niya, malumanay ang boses, "kailangan nating mag-usap." Nagbigay ako ng pagod ng ngiti. Sapat lang para isipin niyang ganoon ako kahina, sapat lang para manatili siyang mayabang. "Sure?" sagot ko. Ibinalibag ko ang aking bag sa tabi ng pinto. Ano ang nangyayari? Ipinakita niya ang sala na para bang isang eksena sa pelikula, madilim ang ilaw. May 2 baso ng alak sa coffee table. May kumot pa siyang nakapatong sa braso ng sofa na parang magiging malumanay at mutual ang diskusyon namin, na parang ginagawa niya akong pabor sa pagbuwag ng buhay ko ng marahan. Umupo ako. Siya, nasa armchair sa tapat ko, magkasalikop ang mga daliri. Bumuntong hininga siya ng napaka-teatrikal, muntik na akong matawa. Ako, simula niya. Marami akong pinag-isipan kamakailan tungkol sa atin, kung nasaan na tayo. At sa tingin ko, lumayo na tayo sa isa't isa. Pinigilan ko ang aking mga mata sa baso ng alak, bahagyang tumango. "Okay, ayokong maging pangit ito," patuloy niya, lumapit. "Ayokong may mga abogado o korte. Sa tingin ko lang, oras na para aminin nating pareho na hindi na gumagana ang kasal na ito." Ang sakit marinig,
Pero mas masakit ang pagpapanggap niya. Parang siya pa ang biktima. Dahil wala ka na ngayong trabaho, dagdag niya ng mahinahon, baka ito ang tamang panahon para sa bagong simula para sa ating dalawa. Kumulo ang sikmura ko, bahagya kong pinanginginig ang aking labi. Diborsyo ba ang sinasabi mo? Tumango siya, inabot ang kanyang alak. Oo. Pero, amicable civil, ayokong mag-away. Handa akong tulungan kang makabangon. Kailangan mo ng matutuluyan, syempre, at kaunting pera para makapagsimula. Naramdaman ko ang pait. Lumabas sa bibig niya ang mga salitang sinabi niya sa inay niya. Ang pera, ang bahay, lahat ay inihahanda niya. Ngunit alam ko na ang katotohanan. Ngayon, ako naman ang kikilos. Kinabukasan, umalis ako ng bahay bago pa man gumalaw si Jonas. Nakatulog siya sa sofa, balot ng kumot, parang bata na nagtatago sa kanyang mga problema. Hindi na ako nag-iwan ng sulat. Wala nang paliwanag, wala nang paalam, katahimikan lang. Hayaan siyang magtaka. Dumiretso ako sa downtown Manila. Ang lumang gusaling laryo kung nasaan ang opisina ni Ate Monica Bell, amoy lavender at tinta sa pasilyo. Umupo ako sa waiting room ng 10 minuto na parang isang buong buhay. Inulit ko sa isip ko ang lahat ng sasabihin ko. Nang buksan ni Ate Monica ang pinto at tawagin ang pangalan ko, tumayo ako. Pumasok at sinabi sa kanya ang lahat. Hindi lahat. Hindi ko binanggit si siya o ang bata. Pero sapat na ang ibinigay ko, sapat na para makita ng isang abogado ang larangan ng digmaan na nasa harap namin, ang bahay na minana, ang mga taon ng pinagsamang gastusin, ang mga resibo at bank statement. Ang paraan kung paano gusto niya ng diborsyo, mabilis at tahimik na may halagang nakakainsulto. Nakikinig si Ate Monica nang walang paghuhusga. Kalmado ang kanyang mukha, analytical. Ang kanyang panulat ay dumausdos sa dilaw na legal pad na parang sanay na sa giyera. Kasal kayo ng 12 taon, sabi niya, malinaw ang tono. May katibayan ka ng mga ambag sa pananalapi sa bahay. Mayroon po, sagot ko. Mga resibo, invoices, bank statements, lahat mowables, renovations, fixtures. Sumandal siya, Rachel, sabi niya, may kaso ka malakas. Pero kailangan mong maintindihan. Kung ipagpapatuloy natin ito, walang atrasan, hindi ito magiging maganda. Lalaban siya ng marumi. Tiningnan ko siya sa mata. Ginagawa na niya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, pero may bagay na kumilos sa likod ng kanyang mga mata. Respeto, marahil, kung gayon, sabi niya, simulan na natin ang trabaho. Paglabas ko, iba ang pakiramdam ng hangin, mas malamig, mas magaan. Mayroon pa akong bundok na aakyatin, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nabawasan ang bigat sa aking dibdib. Hindi na ako nag-iisa. May kakampi na ako ang diborsyo. 6 na linggo lang, tapos na hindi ito tahimik, hindi ito mabilis. Ganoon ang kagustuhan ni Jonas. Pero hindi ko siya pinagbigyan, nagpumilit si Jonas. Ang kanyang abogado, siguro yung kaibigan niyang ipinagmamalaki niya sa kanyang inay, sinubukan ang lahat ng panlilinlang. Pero si Ate Monica, mas matalas, mas matalino, walang takot. May kopya siya ng bawat resibo, bawat bank transfer, bawat pirma na ginawa ko para sa bahay na iyon. Hindi kami humingi ng higit sa nararapat. Pero siniguro naming hindi makukuha ni Jonas ang hindi kanya. Sa huli, umalis ako na may disenteng settlement, isang pagkilala. Hindi lang sa pera na naipuhunan ko, kundi sa mga taon ng buhay ko. Ang mga taon na inilaan ko sa pagtatayo ng isang tunay na tahanan bago niya sirain ang huling beses na nakita ko siya sa isang malamig na conference room sa downtown. Pinipirmahan namin ang mga papeles. Wala si siya doon, pero nararamdaman ko ang kanyang anino naghihintay na makapasok sa buhay namin. Hindi ako tiningnan ni Jonas, kahit isang beses. Nang matapos ang lahat, tumayo ako. Inilagay ko ang ballpen sa aking bag. Lagi mo akong minamaliit, sabi ko. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kailangan. Nakita ko sa mukha niya. Pagsisisi. Siguro, o baka hindi lang siya makapaniwala. Hindi natapos ang kwento ko sa paraan na kanyang pinlano. Lumipat ako sa isang maliit na apartment na tanaw ang ilog. Hindi ito maganda. Hindi ito malaki. Pero sa akin lang, nang gabing iyon,
Pinuksan ko ang lahat ng ilaw. Hindi sa takot, kundi dahil kaya ko. Wala nang magsasabi sa akin na OA ako. Wala nang tatawag sa akin na pabigat, tahimik, payapa, sariling sikap. Narinig ko, hindi na raw ganoon kasaya ang buhay nila, siya at Jonas. Mahirap daw magpalaki ng bata, hindi raw ganoon kadali ang magkunwari ng pagmamahal si Inay. Siyempre, sumingit gustong makialam. Pero, sabi ni Ate Emily, lumalaki ang tensyon. Hindi raw sapat ang pera, hindi raw umayon si siya sa kagustuhan ni Inay. Hindi ako nagulat. Ang kanilang buhay ay itinayo sa kasinungalingan, at ang kasinungalingan hindi nagtatagal. Hindi ko na sila iniisip. Hindi ako nagbabrowse sa social media nila. Hindi ako nagpapalipas ng oras sa pagiging bitter. Nagtayo ako ng sarili kong mundo. Unti-unti maingat stable ang trabaho ko. Respetado ang pangalan ko. Minsan, kumakain ako ng mag-isa. Pero natutunan kong ang kalungkutan ay iba sa kapayapaan. Minsan, ang kapayapaan ng gamot. Sumasali ako sa boxing class tuwing Sabado. Nagbabasa na ulit ako ng tula. Madalas kong tinatawagan ang ate ko. Nagsusulat na rin ako ulit, isang bagay na hindi ko nagawa mula pa noong kolehiyo. May mga parte ng sarili ko na akala ko nawala. Na pero nakabaon lang pala sa ilalim ng mga taon ng pagiging maliit, ng pagbibigay ng espasyo sa ego ng iba. At ngayon, sinasakop ko ang lahat ng espasyo na kailangan ko. Kung may isang bagay akong natutunan, ito na iyon. Ang pagiging minamaliit ang pinakamapanganib na regalo na maaaring ibigay sa iyo ng buhay. Dahil kapag bumangon ka, kapag lumaban ka, walang sino man ang makakakita nito, inakala ni Jonas na ako ay masisira. Sa halip ako ay naging hindi matitinag.